Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin si Cags Marie Formentera Ferrer. Maraming salamat, SK Mai. Ito po ang inyong lingkod, Cags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat, Kagawad Marie at SK Mai. Isa pong karangalan ang makasama kayo linggo-linggo para pag-usapan natin ang mga mahalagang mga issue sa ating barangay at sa ganun makapag-aral tayo ng mabigyan nating serbisyo ang ating mga kabarangay. Dito lahat yan Sa barangay, barangay, tayo. Ayan, maraming salamat at kaumpisa pa lang natin medyo nabubulol na naman. Hindi naman po, naligtas naman Oo po nga, yun. kasi Cags. alam nyo, mga kabarangay, mamaya hintayin nyo po kami hanggang third segment, samahan nyo kami sapagkat meron kaming ipakikilala sa inyong special someone na alam Wow, namin. special someone. Cags. Yes, na makakatulong din mga kabarangay para magbigay pa ng more information and Yes, knowledge totoo po yan. pagdating sa usaping barangay. Yes, pero bibitinin namin kayo. Alam naman, mahilig kami mambitin eh. Yun nga, ngayon nga, alam natin, SK tsaka Kagawad, na tapos na mag-file ng SALN ng ating mga magigiting na mga kagawad at kapitan. Tama ka dyan, Cags Butch. Pero bago tayo magsimula sa ating segment, syempre kailangan batiin muna natin itong ating isa sa crush ng bayan Correct. ng ating mga kabarangay. Happy birthday, SK Mai Salazar. Thank you po. Happy birthday, Thank SK you Mai. so much po. Maraming salamat po mga kagawad. At maraming salamat din po sa ating mga kabarangay na bumati po sa akin, sa aking birthday, sa ating Facebook page po. Maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat po sa lagi po ninyong pagsuporta sa aming tatlo po ng mga host ng sa Barangay Tayo at pati na rin po sa aming programa. And I'll take this time na rin po mga kagawad para pasalamatan lang din po yung mga family ko and friends for spending my birthday weekend with me po. So ayun po, maraming salamat po. Anong Wag na ginawa po mo ng birthday mo? wag na po natin pag-usapan ng edad. Pero Bata pa naman si ang SK. importante po nasa kalendaryo pa rin po tayo. Okay. Tsaka ano naman, lagi naman, kahit ano pang edad, lagi kang fresh na fresh. Kaya Maraming nga, salamat age po. is just a number, Cags. Thank you so much po. Pero Tsaka hindi mo tayo nagkakalayo. oo naman Oo po. naman. Opo, parang mga 1 year lang po. Basta ang alam ko, pag tinanong mo si Cags Butch kung ilang taon na siya, ang sagot lang niya mga kabarangay, 20 plus. Bahala na tayo mag-isip sa plus. Okay, ayun. Yung hangin kanina, no? Congratulations sa mga kapitan, tsaka sa mga kagawad and all elected officials, pati na rin yung mga government employees na nag-submit ng kanilang requirement Yeah. pag ikaw ay uupo sa gobyerno, yung statements of assets and liabilities. Ano ba muna itong SALN na tinatawag nila? Opo. Cags Butch, ito pong SALN o ang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Technically, ito po yung declaration of assets like yung mga lupa, sasakyan, etc. At liabilities po tulad ng mga utang, loans, and the like. Kasama ang inyong business or negosyo or other financial interests. Ang paggawa po nito ay required by law at may kasamang waiver po ito na anumang gustong silipin ng ombudsman sa inyong interest ay po pwede. Kaya mahalaga na very accurate ang ilalagay ninyo sa inyong mga SALN. Ang minsan nahihirapan dito, no? Kasi medyo technical yung description ng nakakataas na dapat ang ilagay mo dyan yung personal and real property mo. Ha? Pag sinabing real properties, ang ibig sabihin lang po niyan ay yung mga immovable objects na kagaya ng inyong mga lote, bahay, at yung mga hindi ba yung hindi nyo madadala at kung sakali man may mangyari sa inyo may iwan,
may iwan ninyo. Yun po yung mga real property. Lupa po ang pinag-uusapan natin dyan, tsaka bahay. Pero pag sinabi hong personal property, ayan ho yung coaching na ibili ninyo, magkano. Kadalasan, jewelries, no? Pero hindi naman masyadong stricto dyan. Pagka lang naka-Rolex ka, kailangan i-declare mo. Kasi ang punto dyan ng government, halimbawa, yung Rolex mo inamana mo sa tatay mo o kaya talagang mayaman ka, naka-declare sa salin mo na ang net worth mo wala ka pa sa gobyerno, nasa 20 million ka na, may pera ka. Either anak mayaman ka o negosyante ka, napapunta ka lang sa gobyerno. Pero yung mga nag-declare noon ng SALN pagkapasok nila na ang net worth na dineclare nila ay nasa halimbawa ay 400,000 pesos. Wala silang sasakyan, tsaka kung ano man, pero mga damit, mga konting mga jewelries pa yan sila. Biglang after 3 years, nagkaroon ka ng Rolex na worth 500,000 pesos. Yun. Doon nila nasisilip kung ikaw ay merong ginagawang anomalya o anuman. Ang isa ring importante dito kasi, Kags Marie, of course, alam naman na file na yan eh. Pero pinag-uusapan lang natin to para sa taong bayan na nalalaman nila na maselan ang mga papeles na sasabit ng mga government employees. Kung halimbawa ang sweldo mo ay 21,500 pesos as kagawad, pero after 2 years, nagkaroon ka ng negosyo na worth 1 million. Yun, masisilip ka. Kaya nakalagay dyan na ang ombudsman, may disclaimer ka, may waiver ka na pwedeng kunin ng ombudsman to at pag-aralin nila sa legal kung merong nagreklamo laban sa'yo na ikaw ay merong ginagawang anomalya o hindi maganda sa gobyerno. Anong madagdag natin, kagawad? Pasensya na kayo, maselan ka agad yung sinabi ko sapagkat ayun naman talaga ang purpose ng SALN. Ako naman, hindi naman natin papalalimin pa ng husto mga kabarangay. Kasi unang-una, that's very technical. At ang kahalagahan talaga ng SALN po, mga kabarangay, is ito yung pwedeng gamitin na ebidensya laban sa inyo. Kaya you have to be careful talaga and you have to state it with all honesty. Kung ano yung inyong mga assets, kung ano yung mga liabilities. Kasi at the end of the third column, Kags, na pa-file nila, doon kasi isiset yung asset mo, ima-minus yung liability mo. So yun yung total total net worth mo. So mga kabarangay, yung kaninang mga binibigay na site of examples ng ating Kags Butch Serrano, tama po yun. Dahil unang-una, yung 21,500 para dun sa mga kagawad or kapitan, kasi hindi naman talaga malaki ang sweldo ng isang hindi nga sweldo, it's just an honoraria ng ating mga barangay members, malaking katanungan nga naman na kapag nagkaroon ka ng negosyo pagkatapos ng isang taon na worth 1M. So, kailangan po talaga mga kabarangay, yung inyo pong source of income talaga is deklarado. At sa mga nagdanais pa na pumasok as public figure, ito yung mga consequences po talaga na dapat rin na paghandaan ninyo. Na hindi porket na, kumbaga, willing ka na to take that action and to take that risk na maisa sa publiko na po ang inyong personal na pamumuhay. Alam mo, naalala ko nung first time kong gumawa ng SALN, medyo kinabahan kami mga hagawa dyan. And meron pa nga nag-tip sa amin na, alam nyo, mas mabuti na yung taasan ninyo, yung inyong net worth. Kesya, bigla na lang tumaas yan balang araw, di lalo pa magtataka. Pero kasi meron akong, ito kwentong politika, meron akong kaibigan sa ibang barangay. Siya, anak mayaman siya, pero siya, hindi siya mayaman. Kagayang halimbawa ng mga Ferrer, halimbawa, di ba? Mga Ferrer, halimbawa, kunyari, mayayaman talaga. Pero hindi naman lahat ng sangay nila mayaman sa isang pamilya. Mayaman ang apelyido. Pero hindi mo masabi kung ano pinagdadaanan ng mga pamilya na yan. Meron naghihirap, pero dire-diretso ang yaman. So, itong kagawad na ito, pinagkakaisahan siya ng mga ibang kagawad dahil nga daw, ang mayaman na mayaman ang kanyang apelyido. So, bakit ang nakadeclare lang doon sa
2 point something kasama na yung kotse niya. Sinabi niya na wala naman akong lupa. Pero may mga lupa kayo. Wala namang namamana pa sa kanya. At the time of na-occupy mo yung position mo, you were elected, kung ano lang talaga ang real property mo, meron man o wala, yun ang i-declare mo. Pero yung mana na hindi mo pa nare-receive, you cannot declare that as your own yet. Diba? Kaya maselan yan dahil halimbawa naman may nangyari sa mga magulang niya at the following year, biglang nagkaroon siya ng 13 million dahil yung real properties niya, namana niya na halimbawa 11 million na dagdag dun sa, yun, i-declare din yun. Kaya, pinagkakaisan siya, pero sinunod niya yung tama. Yung accurate lang na kung ano ang hawak niya sa ngayon. Yung jewelry niya, kotse niya, konting laman sa bangko, wala siyang utang, and then yung sasakyan niya. Yun lang ang dineclare niya. So, pumapatak na 1.5, 2 million. Anyway, dahil nga daw mayaman ang pangalan niya. Yun ang misconception. Kasi akala, porket mayaman ang mga magulang, ganun din yung anak. Pero at the time of the election of himself, dun sa opisina na yon, wala siyang hawak. Hindi pa niya hawak yung mga mana niya. So yun sa kanya. And I think, para sa akin, I don't know, mamaya tanong natin sa special someone natin na guest mamaya. Ay, hindi pala. Basta special someone na sa tingin kong yan yung mga pinag-aaralan din ng mga politiko na teka muna, mayroon pala akong makukuha kay Papa na ganito. Lalo na kung anak ka ng politiko. Di ba? Hindi ka basta-basta pwede mag-declare na, teka muna, bakit 49 million ang dinideclare ng anak, ay kagawad si anak. I think, si Papa kasi may 49 million sa bangko. Ganun. So, yun na nga, napakasela ng SALN. Yes. It's all about being honest to yourself na yun lang ang hawak mo Yan po. Maraming salamat po sa mga paalala po ninyo, Kags Butch. Kags, kanina nabanggit po natin na katatapos lamang po ng filing period para po sa SALN ng ating pong mga barangay officials. Ang tanong ko naman po, bakit po ba importante na i-file po ito within 30 days after assumption of office po ng ating mga officials? Ladies' choice o ladies Gentlemen first. Doon nga sa una kong sinabi na at the time ng election mo ng office, kung ano yung meron ka, yun ang i-declare mo. Kasi ang maselan dito, pagka bumaba ka na sa office at dineclare mo 2 million ka nung una, pero nung na-re-elect ka, nasa 400 million na ang pera mo, matatanong ka na talaga. Of course, parang nagbibigay ako ng tip na huwag niyong i-declare, no? Pero hindi, malalaman yan sa statement, sa bank accounts. Lalo na especially kung nag-imbestiga ang ombudsman kasi nga may waiver kayong pinirmahan. I don't think yung bank transactions pero kung meron mang court order coming from the ombudsman, baka masilip kayo tungkol dyan. Lalo na pag hindi kayo nag-declare. Di ba mag-declare ka? Pero pag meron kang isang bagay na hindi dineclare, halimbawa 3 kotse mo, dineclare mo, jeep lang, isa lang. Ayun, madadali ka rin. Lalo na pag sinilip na under sa name mo yung ownership ng 3 kotse mo. So, it's really about being honest to yourself din talaga, Kags. Kaya naman, nasabi naman po lahat ni Kags Butch ang mga importansya kung bakit kailangan i-file. So, gusto ko lang i-remind yung ating mga kabarangay, especially those who are elected officials, na you have to file it yearly. So, that's annually. Yes po. Ay paalala na rin po natin sa ating mga kabarangay kung ano po ba yung maaari pong mangyari kung sakali pong hindi po sila nag-file ng kanila pong SALN. Maaari po silang masuspend from 1 month to 6 months for the first offense at pagdating naman po sa second offense ay dismissal from office na po kaagad ang penalty. Parang SK, parang COC, Certificate of... Candidacy. Hindi. Ano yung fina-file pagkatapos ng eleksyon? SOSE. SOSE. Yes. Sorry nalilito na naman ako. So yung SOSE, parang SOSE pala. Kasi pag hindi ka nakapag-file noong una, bibigyan ka ng penalty ng COMELEC. Pero pwede ka pang tumakbo. No? Sa second yata, baka hindi ka napatakbuhin. Pero wala pa ako nakikita hindi pinatakbo na hindi nag-file ng SOSE. Ito naman, 6 months suspension, Opo, from 1 month to 6 months Yes. po na suspension. Pero yung second offense, dismissal from office na. Wala nang tiwala sa iyong gobyerno.
pwede ka nang i-dismiss. Pero hindi ko alam, wala pa rin na-dismiss tungkol dyan. Wala pa akong nababalitaan. Pareho tayo, Kags. Yun yung sasabihin ko na wala pa ako naririnig na hindi nag-file tapos nag-message or nagbigay ng letter ang ombudsman na nire-reprimand sila na na hindi sila nakapag-file. Basta ang nangyayari usually sa experience ko, Kags, after mag-file ng SALN, isasabit na yun sa city. Yun yung personal experience ko naman. Ako talaga, pag ako, strictuhan ko yung mga matataas sa posisyon eh. Kasi, halimbawa, tatakbo ka ng senador, pero merong nag-jump. Ang dami kasi, nasa news to hindi to bola or kung ano man, na merong nagto-200 million na kagad dyan after 2 years, 3 years. So, dapat nalalaman ng taong bayan yan. Dapat kasama yan sa pag-file mo ng COC. Dinidikit dapat yung mga SALN, pero hindi siya kasama eh. I don't think, kasi hindi pa naman ako tumatakbo senador. Hindi pa naman eh. No? hindi naman ako natakbo senador, kaya hindi ko masabi. Pero I think that's one of the requirements that should be imposed on higher officials, especially when you're running for president. Dapat talaga. Maraming salamat po mga kagawad. At sana po mga kabarangay ay marami rin po kayong natutunan po tungkol po sa SALN. We could not go too much into depth po sa topic po na ito dahil marami pong technicalities po talaga ang pagfa-file at kung ano-ano pa pong kailangan po para sa SALN. Pero sana po ay may napulot po kayong aral regarding this. Pero ngayon po mga kagawad, bago po tayo magtapos sa ating segment, ay magpaabot po muna tayo ng ating pagbati sa ating po mga kabarangay. Unang-una na po dyan kay Kagawad Crisologo Ekit Adobo ng Barangay Pafre Incente, Garcia Naval, Biliran. Hello din po sa Barangay Dampol kay First Kagawad Pulilan. Barangay Dampol, First Pulilan, Bulacan. Kay Kapitan Jerry Arellano, Kagawads Nelson Gapak, Nestor Navarro, Jesse Valencia, Eric Tayo, Ato Calderon, Clark Morales, RM Cipriano, at Treasurer Jocelyn de los Santos, at Secretary Raquel Agustin. Hello rin po at shoutout din po kay Konsehal Albert Tesoro ng Barangay Pikanan, Kumalarang, Zamboanga del Sur. At happy fiesta po sa Barangay Tartaria ng Silang Cavite na pinangungunahan po ni Punong Barangay Willie D. Maala and Council at ating kaibigan Kagawad Sadam Cortez. And syempre mga kabarangay, kinocongratulate po namin ang Barangay General Malvar, Santiago City, headed by PB Sani Santiago, Barangay Tapipapa, Quezon City, PB Attorney Eric R. Juan, at sa Barangay Santa Cruz, Giginto, Bulacan, kay Kapitan Emmanuel S. Joson for being awarded as the Gawad Edu Campion for Local Governance. At congratulations po sa SK Council ng Barangay BF Homes for their spectacular opening of SK Summer League 2024, headed by SK Chairman Julia Barameda Labarda. Ayan. SK Julia Barameda, congratulations. Nais ko lang ulitin, congratulations sa ating mga kaibigan, kay kay Punong Barangay Emmanuel Hoson, Attorney Eric R. Juan, at syempre sa ating kaibigan, isang tinuturing natin na isa sa mga pinakamagagaling na kapitan sa Pilipinas, si Kapitan Sani Santiago ng General Malvar. Naging guest natin siya dito. Napakagaling. Alam mo, itong sa DepEd Educampion, yan yung mga dinidevelop nila yung early childhood learning capacity. Mahirap manalo dyan kasi dadaan ka una sa city and then magre-regional and then magpo-provincial. Ninonominate ka. Ang daming pagdadaanan, nag-nominate tapos na-eliminate yung iba. Hanggang sa ikaw na ang ma-declare ng Department of Education. At nagpapasalamat tayo sa Department of Education sapagkat ginamit nila, SK Mai, Kagawad Marie, yung ating video. Opo. Na pinakita nila doon para sa mga ibang mga nominees, pinakita yung video natin sa Barangay Tayo. Maraming salamat, nakakataba naman ng puso yun. At talagang sikat na sikat ka na, SK. Of course, happy birthday. Meron lang po akong babatiin. Ang aking pong kaibigan. Celebrate po kami bukas. Mr. Jewang Recto Ignacio, pinsan ni Senator Ralph. Parang Jewang, happy birthday sa iyo. At saka kay Tintin Sartu
Happy birthday, kababata natin pareho. And of course, syempre, hindi natin kalilimutan ang ating mga mahal sa buhay. Happy birthday, Willie Datul, ang ating pong cameraman sa Barangay Happy Tayo. birthday! Happy birthday to you, Willie. Of course, pati na rin ang ating cameraman. Halos sabay sila eh. Si Mr. Edgar Nono, future kapitan. Yes! Yan po ang aming punong barangay dito sa Barangay Tayo. At pag lumalabas tayo, siya rin ang ating direktor. Yes. Talagang diktador yan, diktador. Sabay, syempre, kasama natin, kapamilya natin din, kabarangay natin, sa kabilang show ng People's Court, si Judge Jing Uyenko Nolasco. Judge Jing! Happy Happy birthday! birthday, we love you. And of course, syempre, tatapos natin segment natin. Happy birthday, of course, to our very lovely co-host, original host, SK Mai Salazar. Thank you Happy so much birthday, po. SK Mai. Thank you po. Pero may pahabol po ako, Kags Butch, may nagpapabati rin po sa atin. Belated happy birthday din po kay J. Mark Patrick Carandang. Siya po ang Vice President ng Barangay Child Representatives ng City of Malolos, Bulacan. Ayan Happy po, birthday. happy birthday po. At maraming salamat po sa ating mga kabarangay sa inyo pong pagtutok sa segment na ito. Pero wag po kayo aalis dahil sa ating pong next na segment, pag-uusapan naman po natin ang civil service eligibility. Ano po ang mga requirements nito at kung ano po ba ang mga modes para maging isang civil servant. Lahat po yan ay sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay